Hey, kamusta kayo? Magandang umaga. Ngayon ay Martes, Disyembre 19 at may kaunti kaming snow ngayon. So, kung pakikinggan yung mabuti, maririnig kayong mga pagbubusina dito sa di kalayuan. Ito yung panahon na kahit pang-apat na patak na to ng snow namin pero nawawala ka agad. Dito sa Kalakhang, Toronto ay masasabi nyo na hindi pa rin sanay ang mga tao mag-drive. Totoo yun. Nakakalimot ang mga karamihang driver dito mag-drive. Yung kanilang habit ng pag-drive ng summer na mabilis, hindi nagbibigay ng space, pag corner nila hindi nagme-minor. Yung mga ganong bagay, pag hinto ng hindi ka nagbibigay ng espasyo sa isang driver or even pedestrian, sus Maria Joseph, ay habit ng maraming drivers dito kung pagpapasa ninyo. At kung matagal na kayo dito na nagde-drive or tumatawid as a pedestrian, catching bus or trains, ay makikita ninyo, mapapasin nyo talaga yon kahit hindi nyo talaga mismo obserbahan, mapapasin ninyo. Sa mga tao na nasa distansya, maririnig nyo pa rin sa kabilang ibayo yung pagbubusina nila. And unfortunately, yung mga tunog pa rin ng mga fire truck at ambulansya, kasi magkasama yung mga yun lagi kapag may aksidente. So may snow kami ngayon, at pero hindi ito magtatagal katulad ng mga nauna. I'd say pang-apat na ito event. Kaming mga snow removal guys, we call it event, pero this is not really an event. Pero we would call it an event talaga kasi tuyong-tuyo kami ngayon. It's bihira ito, at if I go back sa mga old notes ko, I'd say may ilang taon nung naranasan namin to, pero hindi to isang milagro, okay, katulad ng sinasabi ng iba. It's malaking parte, at talagang parte ang El Nino sa Pacific, diyan sa ating west. Kung nakaharap kayo sa mapa ng Canada, sa kaliwang bahagi ninyo na dulo, karagatan, yun ay yung Pacific. Yung ating Pacific Ocean only dito sa kanila, dito sa side ng North America. At yun yung doon ang gagaling ang karamihan na yung init, yung hangin na nagpe-prevent na yung hanging Pacific, yung El Nino, yung warm na temperatura na nagpe-prevent para itong mga nagdadaang mga ulan ay dapat ay maging niebe or snow. At doon naman sa taas natin, kung nakatingin kayo sa harap ng mapa ay ng Canada, gagaling sa taas ay doon nanggagaling talaga yung Arctic, yung ating Arctic na hangin. Doon natin mararamdaman na hey, winter na, kasi it's freezing, di ba? Pero halos absent yun. At ayon sa forecast, nasa kabilang bahagi ng mundo, which is sa Siberia, at doon namamayani sila, doon sila nagpapalagpag, imbis na dito rin sa atin sa Canada. Kaya it's yung mga ganon, ilagay nyo sa note nyo. It's good to know that, kasi yun ang habit namin. Natutunan ko to sa aking kaibigang si Barry. He put note so talaga, hindi yung sinabi ng weatherman, kundi yung naranasan niya sa lugar niya, ng taon na yon, ng panahon na yon. It's a good habit. You have your little notes, and I have that. Hindi ko lang alam yung iba ko sa kung nailagay, kaya here I am, magsasalita sa inyo. Magpapalaba ako ngayon sa mga properties,
aalis ba ako at pupunta sa mga ibang bayan or dito sa neighborhood namin para magpala ay I don't think so, kasi mamaya tataas din ng temperature. Isa pa, right now yung hangin, konti lang yung hangin, although may prediction na tataas ang hangin ngayon. Pero right now I feel it. It's I checked the forecast, by the way. Yung feel temperature niya ay nasa minus 13. Depende kung saan kayo dito sa Kalakhang, Toronto. Further north ng Toronto, it'll be couple of digits colder. So sa Toronto minus 12, dito sa amin sa may norte minus 14, ganun. So I feel it, ramdam ko, and I'm not sure kung my hands are, I don't know if you could see it. It's cold. It's cold na it's starting to sting. Pero I love that. Just not too much kapag ito yung I'm an outdoor guy. So kapag malamig, I just simply put it sa aking bulsa, few minutes, and then I take it out uli kung may kailangan akong gawin. Kung hindi, I just keep it in my pocket. May kita ninyo ako naka-gloves kahit a little warmer than minus 10. Sandali. Kapag may hawak kang tasa, lalo na't hindi siya insulated yung tatangnan, lalo na yung tin can, nakita nyo yung pink kong mug, regalo sa akin yun ni Mrs. yun eh. Isa sa mga regalo ni Mrs. sa akin, and I love that kasi pink, and I'll show you kung bakit ako lagi may dalang tin can. I'll tell you someday. So ang malamig yon, iba ang bakal dito. Kapag humawak kayo ng bakal na was sitting for overnight or even just few hours, or even just for an hour sa freezing temp, pag hinawakan nyo yun ng kamay lang, touch ng balat nyo, ramdam nyo yung lamig talaga ng parang kaibuturan ng mundo. Tagos sa inyong buto talaga yung lamig, ramdam nyo. Kaya makikita nyo ako nag-gloves kahit 0 degrees. It's just comfortable, not because I'm cold. It just, I wanna feel comfortable minsan. And saan pa papunta itong kwento kong to? Ito nga, pang-apat na to kung ma-recall ko ito. And again, ang prediction 10 centimeters. I'm used of inches. Okay, I believe 2.5 centimeters is equivalent yun sa atin ng 1 inch. So 5 is 2 inches, parang ganon. Give or take, when I say give or take, dagdagan nyo or sobrahan nyo ng kaunti, just it's an eyeball approximately, diba? And so prediction dito less than 10 centimeters yata sa Toronto. Madalas kong sabihin Toronto kasi madali nyong ma-pinpoint, diba? Pag sinabi ko naman Kalakhang, Toronto, ito yung isipin yung nasa gitna yung Toronto, nasa paligid siya ng ibang bayan. Yun yung mga bayan na yun ang GTA or Greater Toronto Area. Parang sa atin Kalakhang, Maynila, diba? So yung Maynila, yun yung Toronto, at yung nakapaligid ng mga bayan noon or city, yun yung mga town dito na madali yung ma-check online kung ano yung karatig na yun, mga yun. At dito syempre the further north, not all the time pero most of the time,
it's colder and colder. Snowier, I'd say, yeah, more snowier, pero hindi all the time. Okay, papakita ko nga pala sa inyo yung ginawa ko dito na, di ba madalas ko i-preach sa inyo yung combination ng ice melter, never rock salt, unless buong paligid nyo yung asphalto and you don't care about your lawn and pets, then go get the cheaper one, which is the rock salt. Yun yung sodium chloride, and rock salt is sodium chloride, which is a no-no sa akin at sa karamihan dito. Pinipreach ko yun kasi nga masama din yun sa environment, although I'm not an environmentalist guy, pero masama yun sa pets pag naglalakad yung mga aso ninyo, pusa o ng mga hayop at nilit nila yung kanilang paw, come in contact sa skin nila, then it's really corrosive, maiiritado sila. Pag dumaan sa mga halaman like lawns nyo or garden beds, it will damage your halaman, mga lawns nyo. Sa semento naman, mga concrete, it will really, maaaring hindi nyo makita yung resulta, pero it will damage it, lalo yung mga expensive ninyong mga bato, interlocks, and those are not cheap, diba? Lalo na yung pinagawa ninyo sa mga nag-interlock, and those cost thousands of dollars, and sisirain lang ng rock salt na just because you wanna be cheap, I don't know. Now, if it's asphalt ang paligid ninyo, hindi makaka-apekto. Pero ang rock salt or sodium chloride, hindi siya epektibo kung talagang todo lamig ang temperatura. So hindi niya matutunaw ang ice or yellow, ang snow, kung yung gagamitin nyo, let's say minus 15, that's gonna happen. Hindi yun. What you will get is just traction. Parang alam niyo yung mga malilit na pebbles, kasi nga rock salt yun, di ba? It's just gonna serve you as traction pag naglalakad kayo. Pero ang purpose na tunawin ng ice or snow at ang temperature malamig, hindi mangyayari yun. Ang ice melter naman, kabaliktaran nun, ice melter is known na minus 35, minus 40, even colder yung iba, at talagang it will melt it, talagang epektibo. Tapos konti lang ang kukunin ninyo, konti lamang ang morning Mike, alright, konti lang yung ano nyo, ilalagay niyo. Yung nga pala ice melter, may nakikita ko sa iba sa inyo talagang dinadump yung ice melter. Wag, bukod sa aksaya ng pera, hindi maganda yon sa, well, still chemical pa rin yun, di ba? Pero light, just sprinkle it light, it will be even more effective, kasi pag nag-spread sila, talagang tutunawin nila yung mga ice, yellow. Okay? At if you think kailangan mo pa, then come back and spread some more, diba? And so yung combination ice melter sa akin, I recommend talaga ice melter. Okay? Ang sangkap ng ice melter is calcium chloride. Meron ding magnesium chloride. Magnesium safer yun sa pets, magnesium. Pero you can always, all these sa mga mga respetadong mga websites, ipapakita sa inyo yun kung ano yung safe sa animals nyo. Kung alam ko sa inyo mga pet lovers, kaya being responsible pet owners, kailangan malaman nyo rin kung ano yung nakaka-harm at pwede sa inyong property, para hindi maapektuhan yung inyong mga mahal na mga alaga, di ba, na pets. So meron nga kaming ice melter dito. Bukod yon, at talagang main ko talaga pang traction naman ay yung buhangin. Ito, pakita ko sa inyo. It may look messy, pero I'm telling you, napakaganda niya tingnan sa malayo. Look at that. Yan yung kalsada.
think I need to and ito yung aking maliit na scooper. Papakita ko sa inyo kung paano ako mag-apply nito sa driveway. Madali lang. You just simply of course, isa ito sa mga meron ding ganyan. Isa sa maraming mga paraan para i-spread ninyo itong buhangin, pero malaking tulong talaga siya. At alam niyo ba, parang dito sa may pababa to so putting a lot of these will really help with the traction, hindi madudulas sa mga dadaan. Syempre, pakita ko pa sa inyo kung paano ito. It's just simply ganyan nyo lang. Yan, kita ninyo, ngayon, ano ang nito, ano ang downside nito? Lakay, gusto nga pala yung aking ice melter, pero di bale meron pa ako tayo dyan. I think pinakita ko yun sa inyo sa previous kong mga videos, di ba? Ito nga lang messy dahil pag apak ninyo ng bota ninyo, then daladala nyo yan sa bahay, di ba? Excuse me. Pero madaling sagot lang naman nun ay vacuum or walis. Okay? Or simply you just do this, tanggal ang majority nya. Okay? Kaya it's okay, konti lang. Ang kagandahan nito, it keeps on giving. Ibig kong sabihin, kapag hindi ito matatanggal kaagad itong inyong itong buhangin, dahil kahit ito ay palahin ninyo, snowblower o plow, gamitin ninyo sa driveway, hindi siya matatanggal dahil nandiyan na siya. Kahit umulan, unless may bagyo araw-araw, hindi siya mamawash away. At sa susunod na pagpatak ng snow at medyo icy siya, then nandun siya lagi, naghihintay na bigyan kayo ng traction. Of course, natatabunan siya ng snow, pero mag-apply, mag-shovel pa rin naman kayo anyway, di ba? Then shovel, tapos maaaring hindi nyo makita siya kasi mas nasa ilalim po, natabunan pa ng iba pang snow. Pero once na matunaw yung pinala ninyo, nandyan uli siya. At itong kagandahan nito, pagkapala ninyo, sabihin nyo wala siya, di ba? Parang wala ah. Then you apply your ice melter, di ba? Pag natunaw yung snow, then boom, makikita niyo sila. Bakit? Ano yung tunog ngayon? Oh, meron pala akong traction. Maganda yun kasi hindi sa lahat ng panahon ay nakakapaglagay tayo. Alam ko ang iba sa inyo busy, tatakbo na, tanggal ng yelo sa bubong ng kotse, bintana, takbo na, and knowing na meron kayong sand na nilagay ng una pa nakaraang linggo, o madalas yung gawin to every time matapos ang snowstorm at naglinis kayo, and nandun lagi siya naghihintay, at sa tamang pagkakataon bibigyan kayo ng traction. Of course, hindi ito sagot lagi dahil may mga bagyo na makapalang mga snow, or minsan ice storm about this much, na talagang even this much ng ice storm. Really, noong 2013 nagkaroon kami ng ice storm dito, maraming naputol na puno, sanga, and sa chaos, nakatindig lang ako sa dulo ng driveway and not doing anything, and konting kibo ko, biglang I find myself diretso hanggang doon sa gitna ng kalsada. No kidding, no shit. So lumalawig na ako, di ba? So yung mga ganung pagkataon, of course, nasa ilalim ang sand ninyo, ang buhangin, pero nandun lagi siya, hindi siya mawawala. Hanggang spring, nandun pa rin ang inyong sand, which is madali nyo namang tanggalin. Yung iba, winawalis na, or meron kayong ibang leaf blower, gamitin ninyo, and eventually mawawala sila. Ang iba nga, mga kakilala ko, they do dinadaspan nila yung kinasahakot nila kasi talagang marami sila maglagay sa sand
sa kanilang properties, driveways, at gagamitan nila ng pala, scoop, at binabalik nila sa isang drum para gamit nila next year. Hindi pa nangyayari sa akin yun, pero I remember that's HD bike sa follower ko yun sa Instagram noong may Instagram pa ako. Lumalawig din naman ako. So yun ang kwento, at I really recommend this. Ngayon, kung ayaw ninyo ng messy sa inyong loob ng bahay, kasi madadala nyo talaga ito, at option ninyong mag-vacuum at magwalis ay hindi option sa inyo, then sa ice melter is still good. Just have to be this is not it's just recommended sa akin, sa experience ko. Yeah, so again, recommendation ko, ice melter number 1. At kung gusto nyo i-supplement parang vitamins ng buhangin para makatipid kayo sa ice melter, na you'll find it na makakatulong sa inyo yon. Now, I won't recommend just the buhangin only, kasi may times na kailangan tunawin ninyo yung mga yellow ninyo, at kung wala kang ice melter, hindi matutunaw yun ng buhangin. Pero kung buhangin lang may mga tao na talagang buhangin lang ang gamit nila, and ang ginagawa nila, tinatabulan nila ng marami, at doon nga siguro si ice melter, si HD bike yung follower ko ng Instagram ang ginagawa sa lot of sand, yun ang kanyang option, I assume, kasi ganun karaming buhangin at pinapala mo at binabalik mo sa drum at continuous, and he lives mas norte pa sa akin. I think he lives sa Thunder Bay, close to Thunder Bay area, Owen Sound yung lugar na yon. Check that out, sa Ontario yun. Maganda rin doon, isa sa pinakang snowiest dito sa Ontario. Kaya okay, I think hanggang dito na lamang, at kung may nalimutan man ako, sigurado sa susunod kong video sabihin ko yon, tungkol sa susunod kong video na tungkol sa dito na naman sa paglilinis. At sana maayos ang kalagayan ninyong lahat, at sana kung may sakit man kayo, pagaling. Kung ako ay nagkasakit ang buong pamilya, kaya hindi ako nakakapag-upload lagi, and ngayon pass na kami noon, at may konti pang ubo, pero we're good. Buong pamilya nga pala, from mother-in-law, mga bata, no kidding, isang araw lang magaling na kami. Kaya maganda na yun, kasi para masanay yung katawan, tumigas, diba? At sana mabuti yung kalagayan ninyo, at di man tayo magkita dito sa video, maligayang Pasko sa inyong lahat. Merry Christmas, okay? Sa itong mga Kristiyano, never forget, sabihin sa harap sa mga iba, Merry Christmas, okay? Merry Christmas, not Happy Holidays, alright? I mean, kung may holidays silang pinagdidiwan ng iba, and then, you know what, ask them, yeah, okay, you know what, oh, this is our holiday, and this is, then i-greet nyo sila noon. Pero if you're out there, I'm on the phone, close up ko, I'd say to everybody, Merry Christmas. Sa harapan, pag may nakakausap ako, Merry Christmas, and they're very good naman, Merry Christmas. Don't go to those yung pag-shape ng mga left, ng mga liberal, about saying, especially mga radical liberals, saying yung tatawag na Happy Holidays. Say Merry Christmas, okay? Merry Christmas, everyone. Take care.